Ipinagpalit sa sariling pinsan, ninakawan ng lahat ng pinaghirapan. Habang nilalamig ako sa lansangan sa gitna ng unos, sila'y nagpapakasasa sa init ng kama na minsan ay naging akin. Wala ka ng silbi. Ang huling salita niyang tumatak sa aking isipan. Ngunit hindi nila alam, ang batas ay laging kakampi sa naapi. Mula sa abo ng kanilang panloloko, ako'y muling babangon. Handa na ba silang harapin ang karmang ako mismo ang maghahatid? Huwag kang mag-alala, Sariwa. Konting tiis na lang, malapit nang matapos ang lahat ng ito. Ang boses na yon, pamilyar at puno ng isang lambing na matagal ko nang hindi narinig para sa akin, ay tila isang matalim na bubog na tumusok sa aking pandinig. Galing ito sa aming silid. Ang boses ng aking asawa. Si Lakan. Nakatayo ako sa labas lamang ng pinto, sa pasilyo ng aming tahanan na 10 taon kong inalagaan. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang platito ng hiniwang bawang at mga dahon ng laurel. Ang amoy ng adobong puti, ang kanyang paboritong ulam, ay malumanay na kumakalat mula sa kusina. Isang halimuyak na dati simbolo ng aming munting kaligayahan. Inihahanda ko ito para sa kanya. Isang sorpresang hapunan ngayong gabi. Sa pag-asang maibabalik namin ang init na unti-unti nang nanlalamig sa pagitan naming dalawa. Ngunit ang init na narinig ko mula sa kanyang boses ay para sa iba. Para kay Sariwa, ang pinsan kong kinupkop namin na pinatuloy ko sa bahay na ito dahil sa awa. Biglang nawalan ng bigat ang platitong hawak ko. Ang mga daliri ko'y tila yelong na manhid sa paligid ng porselana. Ang bango ng niluluto kong adobo ay biglang naging parang amoy ng panis na suka sa aking pangamoy. Bawat tibok ng aking puso ay isang malakas na pagtambol sa aking dibdib. Bawat isa'y nagtatanong, anong malapit nang matapos sa 10 taon na ibinigay ko sa kanya? Sa bawat butil ng pawis na ipinuhunan ko sa pamilyang ito, sa pag-iwan ko sa aking pangarap bilang isang interior designer para lang maging isang perpektong may bahay. Ito lang ba ang halaga ko? Isang bagay na kailangang tiisin, isang bagay na kailangang tapusin. Dahan-dahan, ibinaba ko ang platito sa isang maliit na mesa sa tabi ko. Ang aking mga paggalaw ay mabagal. Tila ako'y nasa ilalim ng tubig. Ang bawat segundo ay tumatagal. Huminga ako ng malalim bago itinulak ang pinto. Naabutan ko silang dalawa na magkatabi sa gilid ng kama. Ang kama namin. Si Lakan ay nakaupo, habang si Sariwa ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga kamay ni Lakan ay nakahawak sa baywang ng aking pinsan. Ang pag-uusap nila ay natigil nang makita nila ako. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid. Lakan. Ang pangalan niya ay halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Parang may pumipiga dito, mahapdi at masakit. Anong ibig sabihin ng narinig ko? Agad na binawi ni Lakan ang kanyang mga kamay. Ang kanyang muka ay nagpakita ng pagkataranta. Luntian. Wala yon. Nag-uusap lang kami. Nag-uusap? Umalingaw-ngaw ang aking boses. Mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ganoon ba mag-usap ang magpinsan, Lakan? Hawak sa baywang? May mga lihim na pangako? Hindi siya nakasagot. Ngunit si Sariwa, na kanina'y nakayuko, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin. Wala na ang dating maamong mukha na laging humihingi ng tulong. Sa halip, napalitan ito ng isang nanggisi ng paghamon. Kung narinig mo, Ate Luntian, bakit kailangan mo pang itanong? Ang kanyang mga salita ay isang sampal. Isang sampal na hindi ko inaasahan. Bago pa ako makasagot, isang malakas na boses ang pumutol sa tensyon. Anong kaguluhan ito? Pumasok si Doña Esmeralda, ang ina ni Lakan, na may tindig ng isang reyna at mga matang mapanghusga. Tumingin siya sa amin at ang kanyang tingin ay huminto sa akin, puno ng pagkasuklam. Ikaw na naman, Luntian.
Palagi ka nalang gumagawa ng eksena, anya. Hindi ka nalang manahimik. Pagkatapos ng 10 taon, ni isang apo ay hindi mo maibigay sa pamilyang ito. Isa kang baog. Baog. Ang salita ay tumama sa akin na parang kidlat. Ito ang sandatang palagi niyang ginagamit laban sa akin sa tuwing nag-iisa kami. Pero ngayon, isinampal niya ito sa aking mukha sa harap nilang lahat. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang mga luhang nagbabadyang tumuloo. "Mama, please!" Saway nila Kan. Ngunit walang lakas. Ngunit si Sariwa ay ngumiti. Isang matamis, ngunit makamandag na ngiti. Humakbang siya palapit kay Lakan at hinawakan ang braso nito. Tila ipinapakita kung sino ang tunay na nagmamay-ari. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at binitawan ang pangalawang sampal. Isang sampal na tuluyang gumuho sa lahat ng natitira sa akin. "Hindi na kailangang mag-alala ni Tita Esmeralda, ate," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng tagumpay. Dahil ang apo na hinihintay niya, ako na ang magbibigay. Itinaas niya ang isa pang kamay at marahang inilagay ito sa kanyang tiyan. Nagdadalang tao ako at silakan ang ama. Ang 4 na sulok ng silid ay tila gumuho papasok sa akin. Ang hangin ay ninakaw mula sa aking mga baga. Tumingin ako kay Lakan, naghahanap ng kahit anong pagtanggi, kahit isang hibla ng pagdududa sa kanyang mga mata. Pero wala. Ang nakita ko lang ay pagsuko at isang malamig na pag-iwas. Si Doña Esmeralda naman ay napalitan ng tuwa ang mukha. "Totoo ba yan, anak ko?" Tumango si Lakan, hindi makatingin sa akin. "Opo, ma." Iyon na. Ang hatol ay naibigay na. Si Lakan, na ngayon ay may lakas ng loob dahil sa suporta ng kanyang ina, ay lumapit sa isang cabinet at may kinuha. Isang folder. Inilapag niya ito sa kama. "Luntian, kailangan mo nang pirmahan to," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. "Para matapos na ang lahat, umalis ka na para sa kapakanan ng mag-ina ko. Umalis ka na." 2 salita na bumasag sa 10 taon ng aking buhay. Nakatayo ako roon, sa gitna ng mga taong minsan kong tinawag na pamilya. Ang isa ay ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Ang isa ay ang babaeng itinuring kong kapatid. At ang isa ay ang inang pilit kong pinagsilbihan. Silang 3, nakatayo bilang mga berdugo ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Ang tanging naririnig ko ay ang pag-aling-awngaw ng kanyang mga salita sa aking isipan. "Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Saan ako pupunta?" Ang mundo ko ay naging isang garapon na binasag. Ang mga piraso nito ay nagkalat sa sahig, matatalim at mapanganib. At ako'y nakatayo sa gitna. Hindi alam kung paano hahakbang nang hindi nasusugatan. Ang mga salita ni Lakan, "Umalis ka na," ay umuulit-ulit sa aking isipan. Isang sirang plaka na walang katapusan. Hindi ko namalayan ang paggalaw sa paligid ko hanggang sa isang kamay, ang marahas na humawak sa aking braso. "Ano pang tinatayo-tayo mo dyan?" Ang boses ni Doña Esmeralda ay malamig at walang anumang awa. "Hindi mo narinig ang anak ko? Bingi ka ba?" Sabi niya, "Umalis ka na." Hinigit niya ako palayo sa silid, palayo sa eksenang gumunaw sa aking buhay. Dinala niya ako sa aking dating walk-in closet, isang espasyo na dati puno ng aking mga damit at pangarap. Ngayon, para itong isang kulungan. Kumuha siya ng isang lumang maleta mula sa itaas ng kabinet at inihagis ito sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay nagpabalik sa akin sa katotohanan. "Mag-impake ka," utos niya, "at bilisan mo. Ayokong makita pa ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito." Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Binabantayan ang bawat galaw ko na parang isang kriminal. Nagsimula akong maglabas ng mga damit sa aparador. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang mga damit na ito, ang
Ang mga sapatos, ang mga bag, lahat ay may alaala. Itong bestida, suot ko noong aming anibersaryo. Itong blusa, regalo niya noong kaarawan ko. Ngayon, lahat ng ito ay mga simbolo na lang ng kasinungalingan. Huwag mong isama yan. Mataray niyang sabi. Tinuturo ang isang mamahaling damit. Pera ng anak ko ang ipinambili dyan. Ang isama mo lang ay yung mga basahan na dala mo noong una kang tumapak dito. Humalakhak siya. Isang tunog na mas masakit pa sa sampal. Sa katunayan, pati yung damit na suot mo, pera pa rin namin yan. Dapat hubarin mo na rin. Hindi ako umimik. Pinili ko na lang ang mga pinakalumang damit. Isiniksik sa loob ng maleta ng walang anumang ayos. Ang bawat piraso ng tela na nahahawakan ko ay parang lason sa aking balat. Nang matapos ako, isinara ko ang maleta. Bago ako tuluyang tumalikod, nakita ko si Lakan na nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Hinanap ng aking mga mata ang sa kanya, isang huling pagtatangkang maghanap ng anumang bakas ng pagsisisi, ng pagmamahal na minsan niyang ipinangako. Lakan, nagsusumamo ang aking boses. 10 taon, 10 taon ng buhay ko ang ibinigay ko sa iyo, sa pamilyang ito. Ibinenta ko ang lupa ni Itay para lang isalba ang kumpanya mo. Ganito na lang ba ang lahat? Tumingin siya sa akin, at sa sandaling iyon, ang Lakan na minahal ko ay tuluyan nang nawala. Ang kaharap ko ay isang estranghero. Malamig, malayo. 10 taon na walang kwenta. Sagot niya, ang kanyang mga salita ay patalim na bumaon ng diretso sa aking puso. Iyon na ang huli. Wala nang luhang tumulo. Parang natuyo na ang lahat sa loob ko. Hinila ko ang aking maleta at naglakad palabas ng silid. Nilagpasan ko sila. Bawat hakbang pababa ng hagdanan ay isang pagpapaalam sa buhay na akala ko ay sa akin. Ang mga larawan namin na nakasabit sa dingding, ang mga muebles na ako mismo ang pumili, ang bawat sulok ng bahay na yon, lahat ay bumubulong ng paalam. Pagdating ko sa pinto, kasabay ng pagbukas nito ay ang malakas na buhos ng ulan at ang dagundong ng kulog. Tila nakikidalamhati ang langit sa aking sinapit. Tinulak ako ni Doña Esmeralda palabas. Lumayas ka at huwag ka nang babalik kailanman. Isinara nila ang malaking pinto na gawa sa nara. Ang malakas na tunog ng pagsasara nito ay ang huling tuldok sa kabanata ng aking buhay bilang isang demesa. Nakatayo ako sa labas, basang-basa, sa ilalim ng rumaragas ang ulan. Ang bawat patak ay tila karayom na tumutusok sa aking balat. Niyakap ko ang aking sarili, nanginginig sa ginaw at sa sakit. Tumingala ako at tinanaw ang bahay. Mula sa bintana ng aming silid, nakita ko ang anino nilang dalawa, ni Lakan at ni Sariwa. Ang ilaw sa loob ay mainit at nagbibigay ginhawa. Isang malupit na paalala ng lahat ng bagay na ipinagkait sa akin. Wala akong mapupuntahan, wala akong pera, wala akong kakilala sa syudad na ito maliban sa kanila. Sa gitna ng aking pagkawala ng pag-asa, isang pangalan ang pumasok sa aking isipan. Tita Belen, ang matandang kasambahay na nagsilbi sa mga demesa nang mas matagal pa sa akin. Ang tanging tao sa bahay na yon na nagpakita sa akin ng tunay na kabaitan. Nanginginig kong kinuha ang aking telepono mula sa aking bulsa, nagpapasalamat na hindi ito nabasa. Ang aking mga daliri ay hirap na hirap sa pagpindot dahil sa panginginig. Matapos ang ilang subok, nahanap ko ang kanyang numero. Sumagot ito sa pangalawang ring. Hija, Luntian, nasaan ka? Narinig ko ang sigawan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tita, humikbi ako. Ang unang tunog ng kahinaan na pinakawalan ko ngayong gabi. Pinalayas po nila ako. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang malalim na buntong hininga. Alam kong darating ang araw na ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Makinig ka sa akin, Luntian. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo
Hija, may mga bagay kang hindi alam, pero sa ngayon, kailangan mong maging ligtas. Ibinigay niya sa akin ang isang address, isang lugar na hindi kalayuan, isang maliit na boarding house. Sinabi niyang nakausap na niya ang may-ari at nag-iwan siya ng paunang bayad para sa isang linggo. Pumunta ka doon, magpahinga ka, huwag kang mag-alala sa pera. Bukas, pupuntahan kita. Bilin niya bago ibaba ang tawag. Sumakay ako ng tricycle, ang aking damit ay tumutulo sa sahig. Dinala ako nito sa isang eskinita, sa isang lugar na hindi ko pamilyar. Ang gusali ay lumana. Ang pintura ay natutuklap na. Binuksan ko ang pinto ng kwartong sinabi ni Tita Belen. Ang amoy ng alimuom at mamasa-masang semento ang sumalubong sa akin. Ang kwarto ay maliit. Sapat lang para sa isang lumang kama na may manipis na kutsyon at isang maliit na aparador. Isang bumbilya na walang takip ang nagbibigay ng maputlang liwanag. Isinara ko ang pinto at ang tunog nito ay tila nagkulong sa akin kasama ang aking kalungkutan. Ibinagsak ko ang aking maleta at naupo sa gilid ng kama. Ang tunog ng malakas na ulan na tumatama sa yero ng bubong ay ang tanging ingay na naririnig ko. Dito, sa loob ng 4 na sulok ng kahirapan at kawalan ng pag-asa, niyakap ko ang aking mga tuhod at nagsimulang umiyak. Hindi isang maingay na pag-iyak, kundi isang tahimik na pagtangis, kung saan ang bawat luhang pumapatak ay dala ang bigat ng 10 taon ng nasayang na pag-ibig at sakripisyo na wala na sa akin ang lahat. Ang unang gumising sa akin ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang ginaw na tumatagos mula sa manipis na kutsyon hanggang sa aking mga buto. Sinundan ito ng ingay. Ang magkakasunod na busina ng mga diip, ang sigaw ng nagtitinda ng pandesal, ang kaluskos ng mga daga sa pagitan ng mga dingding na gawa sa yero. Ang mga tunog ng syudad na hindi ko kailanman narinig mula sa loob ng aming tahimik na subdibisyon. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang liwanag na nagmumula sa bumbilyang walang takip ay maputla at malungkot. Nagbibigay kulay sa naninilaw na mga pader at sa sahig na sementado. Saglit, inakala kong isa lang itong masamang panaginip. Ngunit nang maramdaman ko ang tigas ng aking hinihigaan at ang bigat sa aking dibdib, alam kong ito na ang katotohanan. Ito ang unang araw ng aking bagong buhay. Ang unang araw ng aking impyerno. Naupo ako at ang bawat galaw ay parang may pasan akong 1 toneladang bigat. Ang aking lalamunan ay tuyo at ang aking tiyan ay kumakalam sa gutom. Kinuha ko ang aking pitaka mula sa maliit na bag. Inilabas ko ang lahat ng laman nito sa kama. Ilang lukot na 100 piso at ilang mga barya. Iyon lang ang halaga ng 10 taon ng aking pagsisilbi. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong makahanap ng trabaho. Agad-agad. Pinilit kong ayusin ang aking sarili. Ginamit ko ang damit na suot ko pa rin mula kagabi. Pinatuyo lamang ng hangin. Tumingin ako sa isang basag na salamin na nakasabit sa pader. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay pagod. Ang kanyang mga mata ay namamaga at ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang kislap ng determinasyon. Hindi ako magpapatalo. Buong araw akong naglakad sa ilalim ng sikat ng araw. Pumasok ako sa bawat kumpanya ng interior design na nakita ko. Dala ang aking lumang portfolio na matagal nang hindi nabubuksan. Ngunit ang sagot ay palaging pareho. 10 taon na po kayong hindi aktibo sa industriya, Mrs. De Mesa. Marami na pong nagbago sa teknolohiya at mga materyales. Pasensya na po, pero mas kailangan namin ng may mas bagong karanasan. Bawat pagtanggi ay isang dagok sa aking natitirang kumpiyansa. Ang apelyidong De Mesa na dating nagbubukas ng mga pinto ay ngayoy tila isang sumpa. Pagod at bigo, umuwi ako sa aking munting kwarto nang wala pa ring laman ang tiyan. Ang pag-asa na sinubukan kong buuin kaninang umaga
ay unti-unti nang naglalaho nang biglang may kumatok sa pinto. Hindi isang malakas na katok, kundi isang maingat at halos pabulong na pagtawag. Nag-aalangan akong binuksan ito. Si Tita Belen. May dala siyang isang maliit na bayong. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pag-aalala. Pumasok siya at agad na inilabas ang isang baunan. May kanin at pritong isda. Ang simpleng amoy nito ay nagpatakam sa akin. Hija, kumain ka muna, mahina niyang sabi. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Naupo ako sa sahig at nagsimulang kumain gamit ang aking mga kamay. Bawat subo ay isang biyaya. Ito ang unang pagkain na natikman ko sa loob ng halos 24 na oras at ang lasa nito ay lasa ng kabutihan. Naramdaman ko ang pag-init ng aking tiyan at ang unti-unting pagbalik ng aking lakas. Kasabay nito ay ang pagtulo ng aking mga luha. Umupo si Tita Belen sa aking tabi. Narinig ko sila kanina. Simula niya. Si Sariwa, kung umasta ay parang siya na ang reyna ng bahay. Nag-utos na iparenovate ang master's bedroom. At si Senyora Esmeralda, tuwang-tuwa. Ipinagmamalaki sa lahat ng kaibigan niya na magkakaroon na siya ng apo. Ang bawat salita niya ay nagdagdag ng bigat sa aking puso. Ngunit kasabay nito ay may isang apoy na nagsimulang magalab sa loob ko. Isang apoy ng galit. Bago umalis si Tita Belen, may iniabot siya sa akin. Isang maliit na kahon ng sapatos. Ano po ito, tita? Tanong ko. Ilang mga lumang gamit nila na ipinatapon na ni Sariwa. Itinago ko, sabi niya. Hindi ko alam kung para saan, pero baka makatulong to balang araw. Iniwan niya ako kasama ang pagkain at ang misteryosong kahon. Matapos kong kumain, binuksan ko ito. Sa loob ay may mga lumang litrato, isang sirang relo at ilang mga papel. Isa sa mga ito ay isang lumang resibo mula sa isang ospital. Isang resibo para sa isang sports injury consultation. May 8 taon na ang nakalipas. Nakatitig lang ako sa papel, walang ideya kung ano ang kahulugan nito. Itatapon ko na sana nang biglang tumunog ang aking telepono. Isang numero na hindi pamilyar. Sinagot ko ito. Luntian? Luntian Vergara? Si Mia ito? Kaibigan mo sa kolehiyo. Si Mia, ang dati kong matalik na kaibigan na nawalan ko na ng koneksyon. Mia, kamusta ka na? Ayos lang ako. Narinig ko ang nangyari. Nakakalungkot, sabi niya. Tumawag ako dahil may alam akong isang maliit na coffee shop. Ang may-ari ay kaibigan ko. Kailangan nilang ipaayos ang lugar, pero sobrang liit ng budget. Ikaw agad ang naisip ko. Alam kong kaya mo yan, kahit sa maliit na halaga. Katahimikan. Isang alok. Isang oportunidad. Pero, kaya ko pa ba? May lakas pa ba ako para muling mangarap at magdisenyo? O mananatili na lang ako sa kwartong ito, maghihintay na maubos ang aking pera at ang aking pag-asa? Ang telepono ay nakadikit pa rin sa aking tainga. Ang alok ni Mia ay nakabitin sa hangin. Isang sinulid ng pag-asa sa gitna ng aking madilim na gabi. Ang telepono ay nakadikit pa rin sa aking tainga. Matagal pagkatapos magpaalam ni Mia. Ang kanyang alok ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Isang sinag ng liwanag na pilit tumatagos sa kadilimang bumabalot sa akin. Ngunit kasama ng liwanag na yon ay ang anino ng takot. Kaya ko pa ba? 10 taon. 10 taon kong ibinaon ang pagiging isang Luntian Vergara, ang malikhaing interior designer. Ipinagpalit ko ang aking mga sketchpad at lapis para sa mga sandok at kaldero. Nasanay ako sa pagiging anino lamang nila Candemesa. May bahagi sa akin na gustong sumuko, na gustong manatili na lang sa kamang ito hanggang sa maubos ang aking lakas. Ngunit may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Sino si Luntian Vergara kung hindi siya asawa ni Candemesa? Kailangan kong malaman ang sagot. Kinabukasan, dala ang aking lumang portfolio
at ang determinasyon na nabuo mula sa isang gabing walang tulog, pinuntahan ko ang address na ibinigay ni Mia. Isa itong maliit na espasyo na nakasiksik sa pagitan ng isang laundry shop at isang computer shop. Ang pangalan sa kupas na signboard ay Kapit Bisig Kapehan. Sumalubong sa akin ang isang babaeng nasa mga 50 anyos, si Aling Rosie. Ang kanyang nangiti ay mainit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. "Ikaw si Luntian?" tanong niya. "Naku, Hija, pasensya ka na sa itsura ng lugar. Ito lang ang munting negosyo na naiwan sa akin ng aking asawa." Ang lugar ay masikip at madilim. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay nangingibabaw. Ang mga mesa at upuan ay luma na at hindi magkakapareha. Ang tanging pinagmumula ng liwanag ay isang maliit na bintana sa harap. Ngunit sa kabila ng lahat, may nakita akong potensyal. May nakita akong isang blankong canvas. Ang budget ko, Hija, ay halos wala. Nahihiya niyang sabi. Pangpintura at pambili lang ng ilang murang materyales. Kung hindi mo kaya, maiintindihan ko. Tiningnan ko si Aling Rosie. Nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong takot at pag-asa na nararamdaman ko. Tiningnan ko ang paligid at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman kong muli ang pagmamadali ng dugo sa aking mga ugat. Hindi ito dahil sa pera, ito ay dahil sa hamon. "Tatanggapin ko po," sabi ko. Ang aking boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Nang gabing iyon, sa sahig ng aking maliit na kwarto, inilatag ko ang malalaking papel. Kinuha ko ang aking mga lumang lapis at charcoal. Sa una, ang aking mga kamay ay nangangapa. Hindi sanay. Ngunit habang iginuguhit ko ang mga unang linya, ang lahat ay nagsimulang bumalik. Ang pakiramdam ng uling sa aking mga daliri, ang tunog ng lapis sa papel, ang pagbuo ng isang ideya mula sa wala. Ito ang aking mundo. Ito ako. Nawalan ako ng oras. Nagdisenyo ako na parang uhaw na tao na nakahanap ng tubig. Dahil sa limitadong budget, ang aking disenyo ay nakasentro sa paggamit ng mga recycled na materyales, mga lumang bote para sa mga ilaw, mga pinagpatong-patong na crate para sa mga istante. Iminungkahi kong pinturahan ang mga pader ng puti para magbigay ng liwanag at gumamit ng mga salamin para lumikha ng ilusyon ng mas malaking espasyo. Gagamitin namin ang mga lumang mesa, ngunit lilinisin at babarnisan at tatahian ko ng mga bagong punda ang mga upuan gamit ang murang tela mula sa Divisoria. Nagtrabaho kami ni Aling Rosie ng magkatuwang. Ako ang nagdidirekta, siya ang tumutulong. Binuhat namin ang mga muebles, nagpukpok kami ng mga pako, nagpintura kami. Sa bawat pagod, sa bawat butil ng pawis, may isang bagay sa loob ko na nabubuo muli. Ang mga galos sa aking mga kamay ay hindi na tanda ng pagsisilbi sa iba, kundi tanda ng paglikha para sa aking sarili. Hindi ko na inalintana ang dumi ng alikabok o ang mantsa ng pintura sa aking damit. Sa katunayan, niyakap ko ito. Ito ang marka ng aking muling pagsilang. Pagkatapos ng 2 linggo, ang Kapit Bisig Kapehan ay nagbago. Mula sa isang madilim na lungga, ito ay naging isang maaliwalas at kaakit-akit na lugar. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok, tumatama sa mga puting pader at sa mga nakasabit na halaman. Ang amoy ng kape at bagong barnis ay kaaya-aya. Ang bawat sulok ay may kwento. Nang makita ni Aling Rosie ang natapos na coffee shop, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Niyakap niya ako ng mahigpit. "Salamat, Hija. Binigyan mo ng bagong buhay ang pangarap ng asawa ko. At binigyan mo rin ako ng bagong pag-asa." Inabot niya sa akin ang bayad. Isinilid sa isang sobre. Higit pa ito sa aming napag-usapan. "Bonus mo yan," sabi niya. "Dahil ang ibinigay mo ay higit pa sa disenyo. Ibinigay mo ang iyong puso." Nang gabing iyon,
habang inilalagay ko ang perang pinaghirapan ko sa loob ng kahon ng sapatos kung saan ko itinago ang mga gamit mula kay Tita Belen. Sumagi ang aking mga daliri sa lumang resibo ng ospital. Tinitigan ko ito sandali. Isang paalala ng buhay na aking iniwan. Ngunit ngayon, hindi na ito kasing sakit. Isinara ko ang kahon at itinabi. Nakahiga na ako sa kama, pagod ngunit masaya, nang biglang tumunog ang aking telepono. Si Aling Rosie. "Luntian, hindi ka maniniwala. Punong-puno ang coffee shop." Masaya niyang balita. At may magandang balita pa ako. May isang customer kanina. Isang abogada daw. Sobrang humanga siya sa gawa mo. Tinanong niya kung sino ang gumawa. Ibinigay ko ang pangalan at numero mo. Sana ayos lang. "Sino po siya?" tanong ko. "Attorney Mayumi Rosas daw ang pangalan." Ang pangalang attorney. Mayumi Rosas ay nanatili sa aking isipan kinagabihan. Isang abogada. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa aking puso, ngunit agad ko rin itong iwinaksi. Ano naman ang magiging interes ng isang abogada sa akin? Marahil ay gusto lang niyang ipaayos ang kanyang opisina. Itinuon ko na lang ang aking isip sa kasiyahang dulot ng aking unang tagumpay. Sa mga sumunod na araw, tila nagsimulang ngumiti sa akin ang tadhana. Dahil sa tagumpay ng kapit-bisig kapehan na naging usap-usapan sa social media dahil sa Instagrammable nitong itsura, nagsimulang dumating ang maliliit na proyekto. Isang may-ari ng bake shop, isang maliit na butik. Ang bawat isa ay isang hamon, isang pagkakataon upang muling patunayan ang aking sarili. Sa wakas, nakaipon ako ng sapat na pera para lumipat sa isang mas maayos na apartment. Maliit pa rin ito, ngunit malinis. May sariling banyo at isang maliit na kusina. Habang inaayos ko ang aking iilang gamit, muli kong binuksan ang kahon ng sapatos na naglalaman ng mga alaala ng aking nakaraan. Doon, sa ilalim ng mga lumang larawan, naroon ang resibo ng ospital. Kinuha ko ito. St. Luke's Medical Center. Sports Injury Consultation. Dr. Isandro Quila. Ang petsa ay 8 taon na ang nakalipas. Naalala ko ang panahong iyon. Si Lakan ay sumali sa isang basketball tournament para sa mga alumni ng kanyang universidad. Nahulog siya ng masama at nasaktan ang kanyang binti at balakang. Ilang linggo siyang hindi makalakad ng maayos. Isang alaala ang biglang bumalik sa akin. Isang gabi, matapos ang aksidente, habang tinutulungan ko siyang magpalit ng damit, narinig ko siyang kausap sa telepono ang kanyang doktor. Ang boses niya ay mababa at puno ng pag-aalala. Narinig ko ang mga salitang permanente at imposible. Noong tinanong ko siya kung tungkol saan iyon, sinabi lang niya na tungkol iyon sa kanyang ligaments at na hindi na siya makakapaglaro ng basketball. Naniwala ako sa kanya. Ngayon, habang hawak ko ang resibo, ibang tanong ang nabuo sa aking isipan. Bakit tila ganoon na lang kalaki ang epekto sa kanya ng isang simpleng sports injury? Bakit pagkatapos noon ay naging mas magagalitin siya at palaging malayo ang iniisip? At bakit? Bakit sa loob ng 8 taon pagkatapos noon, hindi kami biniyayaan ng anak? Palagi kong sinisisi ang sarili ko. Palagi kong tinatanggap ang mga masasakit na salita ni Doña Esmeralda na ako ang may problema. Si Lakan ay hindi kailanman nag-alok na magpatingin kaming dalawa. Palagi niyang sinasabi na darating din yan kung darating. Ngayon, ang mga salitang yun ay mayroon ng ibang kahulugan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking likuran. Posible kaya? Posible kayang hindi lang ang kanyang binti ang naapektuhan ng aksidenteng iyon. Ito ay isang ideya na napakabaliw, napakalayo sa katotohanan. Ngunit tulad ng isang maliit na lason, nagsimula itong kumalat sa aking isipan. Kung totoo ito, ibig sabihin ang pagbubuntis ni Sariwa ay isang malaking kasinungalingan. Nanginginig kong itinago ang resibo, kailangan ko ng pruweba.
Hindi ako pwedeng kumilos base sa hinala lamang. Ngunit paano? Paano ko malalaman ang katotohanan? Kinabukasan, habang nasa gitna ako ng pagguhit ng plano para sa isang bagong kliyente, muling bumalik ang mga tanong. Sinubukan kong ituon ang aking pansin sa trabaho, ngunit ang imahe ng resibo at ang pangalan ng doktor ay paulit-ulit na lumalabas sa aking isipan. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang hindi rehistradong numero. Hello? Sagot ko. Is this Miss Luntian Vergara? Isang boses ng babae, profesional at kalmado. Yes, speaking. This is Attorney Mayumi Roses. I got your number from Aling Rosie of Kapit Bisig Kapehan. I was hoping I could invite you for coffee. I was very impressed with your work and I have a project in mind. But more than that, huminto siya sandali. I think we have something, or rather, someone in common. Sino po? Naguguluhan kong tanong. Let's just say, pagpapatuloy niya. I also had the displeasure of dealing with the De Mesa family in the past. I think it's time we talked. Ang tawag ay parang isang sagot sa aking mga panalangin. Isang abogada na may alam tungkol sa mga De Mesa. Ang takot na nararamdaman ko ay napalitan ng isang bagong damdamin. Pag-asa. Marahil hindi ko kailangang labanan ito ng mag-isa. Hawak ang resibo ng ospital sa aking kamay. Naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Hindi na ako ang luntian na biktima. Mula sa araw na ito, ako na ang maghahanap ng katotohanan. At kung mapatunayan kong tama ang aking hinala, ako na mismo ang maghahatid ng hustisya. Nagkita kami ni Attorney Mayumi Roses sa Kapit Bisig Kapehan. Pinili ko ang lugar na yon dahil doon nagsimula ang lahat. Doon nagsimula ang aking muling pagsibol. Si Mayumi ay isang babaeng may matalas na tingin at isang ngiti na nagsasabing hindi siya basta-bastang natitinag. Nang maupo kami, direkta niyang sinabi ang kanyang pakay. Kinatawan ko ang isang dating business partner ni Lacan de Mesa, sabi niya. Niloko siya. Ginamit ni Lacan ang pangalan ng kliyente ko para makakuha ng malaking loan, pero ang pera ay ibinulsa niya. Nang sinubukan naming kumprontahin, ginamit niya ang impluwensya ng kanyang ina para baliktarin ang sitwasyon. Habang nagsasalita siya, naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Hindi lang pala ako ang biktima ng panloloko ng mga De Mesa. Pero wala kaming sapat na ebidensya noon. Pagpapatuloy ni Mayumi. Napakagaling nilang magtago ng kanilang mga sikreto. Kaya nang makita ko ang pangalan mo bilang designer ng lugar na ito, at nang malaman kong ikaw ang asawa niya, o dating asawa, naisip kong baka ikaw ang susi. Tinitigan ko siya. Sa kanyang mga mata, nakita ko hindi lang ang isang abogada na naghahanap ng hustisya para sa kanyang kliyente, kundi isang babaeng nakikisimpatya. Nagkaroon ako ng lakas ng loob. Inilabas ko mula sa aking bag ang lumang resibo ng ospital at inilapag ito sa mesa. Attorney Roses, sabi ko, may hinala ako. Isang hinala na, kung mapapatunayan ko, ay guguho hindi lang ang kaso ninyo, kundi ang buong pagkatao ng pamilya De Mesa. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang aksidente, ang mga narinig kong usapan, ang biglaang pagbubuntis ni Sariwa, at ang aking teorya tungkol sa pagiging baog ni Lacan. Nakinig siyang mabuti. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nang matapos ako, kinuha niya ang resibo at tiningnan ito. Dr. Isandro Quila, basa niya sa pangalan. Kung makukumbinsi natin siyang tumestigo o magbigay ng kopya ng medical records, ito na ang pinakamalakas nating alas. Pero paano? Tanong ko. Ang patient confidentiality ay sagrado sa mga doktor. Ngumiti si Mayumi. May mga paraan, luntian, lalo na kung ang pasyente ay gumawa ng krimen gamit ang kanyang medikal na kondisyon bilang kasangkapan sa panloloko. Ngunit bago tayo gumamit ng legal na paraan, subukan mo munang kausapin siya. Bilang dating asawa, baka sakaling pakinggan ka niya. Ang ideyang iyon ay nagdulot ng kaba sa aking dibdib, pero alam kong kailangan kong gawin.
Kinabukasan, nagpunta ako sa St. Luke's Medical Center. Ang bawat hakbang ko sa loob ng malinis at malamig na ospital ay nagpabigat sa aking paghinga. Natagpuan ko ang klinika ni Dr. Isandro Kila. Sinabi ko sa kanyang sekretarya na ako si Luntian Vergara at kailangan ko siyang makausap tungkol sa isang personal na bagay. Pagkatapos ng halos 1 oras na paghihintay, pinapasok ako. Si Dr. Quila ay isang matandang lalaki na may mabait na muka at mga matang puno ng karunungan. Naalala niya ako. Mrs. De Mesa, bati niya. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Kamusta na kayo? At sila Kan? Vergara na po, Doc. Pagtatama ko. Luntian Vergara. At yun po ang dahilan kung bakit ako narito. Naupo ako sa tapat niya at huminga ng malalim. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari, ang pagpapalayas sa akin, ang pagbubuntis ni Sariwa, ang lahat. Hindi ko binanggit ang aking hinala. Sa halip, umarte akong parang isang naguguluhang asawa na naghahanap ng kasagutan. Doc, hindi ko po maintindihan, sabi ko, hinahayaang mangilid ang aking mga luha. Sinabi nila na ako ang may problema, nabaog ako. Pero ngayon, hindi ko na po alam kung ano ang paniniwalaan ko. Tinitigan ako ni Dr. Kila. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagiging profesional, napalitan ito ng awa at isang bagay na tila pagsisisi. Iha, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. May mga bagay na sakop ng aming sinumpaang tungkulin na panatilihing lihim. Ang kondisyon ng isang pasyente ay pribado. Naiintindihan ko po, sagot ko. Ang aking boses ay nanginginig. Pero ang lihim na yan, Doc, ay ginamit para sirain ang buhay ko. Ginamit para nakawin ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi po ba't may tungkulin din kayo sa katotohanan? Lalo na kung may naaagrabyadong tao? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Nakita ko ang kanyang pakikibaka sa sarili. Tumingin siya sa labas ng bintana, pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Noong panahong yon, mahina niyang simula. Ang iyong biyanan, si Doña Esmeralda, ay nagmakaawa sa akin. Sinabi niya na ang kahihiyan ay papatay sa kanilang pamilya, na ang pangalan ng mga De Mesa ay masisira. Dahil sa awa at sa matagal na naming pagkakaibigan, pumayag akong manahimik. Bumuntong hininga siya, ngunit ngayon, nakikita kong mali ang aking desisyon. Ang pagtahimik ko ay naging kasangkapan sa isang malaking inhustisya. Tumayo siya at lumapit sa isang filing cabinet. May kinuha siyang isang folder. Bumalik siya sa kanyang mesa at inilabas ang isang dokumento. Iniharap niya ito sa akin, ngunit tinakpan niya ng kanyang kamay ang pangalan ng pasyente. Ang nakasulat ay malinaw. Diagnosis: Permanent azoospermia secondary to pelvic trauma. Hindi ako pwedeng magbigay sa iyo ng kopya nito nang walang utos ng korte, sabi niya. Ngunit ang masasabi ko sa iyo, Luntian, ay ito. Ang iyong hinala ay tama. Imposibleng magkaanak sila Kan De Mesa. Noon, ngayon, at kailanman. Ang mga salitang yon ay tumama sa akin na parang isang malakas na alon. Isang alon ng sakit dahil sa napakatagal na panahong paninisi sa sarili. Isang alon ng galit dahil sa napakalaking kasinungalingan na kanilang itinayo. At higit sa lahat, isang alon ng kapangyarihan, ang katotohanan. Hawak ko na ang katotohanan. Nagpasalamat ako kay Doktor Quila. Ang aking mga mata ay lumuluha hindi na dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa paglaya. Paglabas ko ng kanyang klinika, ang bigat na 10 taon kong pinasan ay tila naglaho. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ngayon, mayroon na itong kasamang lakas. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa isang madilim na kwarto. Ako na ang bagyo na paparating, at ang una kong gagawin ay tawagan si Attorney Mayumi Roses. Nagsimula na ang laban.
Pagkatapos kong makausap si Dr. Kila, hindi ako umuwi. Dumiretso ako sa opisina ni Attorney Mayumi Roses. Ang kanyang opisina na matatagpuan sa isang mataas na gusali sa Ortigas ay salamin ng kanyang personalidad, malinis, organisado, at walang anumang hindi kinakailangang palamuti. Nang pumasok ako sa kanyang conference room, nakita niya agad ang pagbabago sa aking mukha. "Mukhang may maganda kang balita," sabi niya. Isang maliit na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Higit pa sa maganda, Mayumi," sagot ko. Naupo sa tapat niya. Sa unang pagkakataon, tinawag ko siya sa kanyang unang pangalan. Mula sa isang abogada, naramdaman kong siya ay nagiging isang kakampi, isang kaibigan. Kinumpirma ni Dr. Kila, baog silakan, permanenteng baog. Tumango si Mayumi, tila hindi nabibigla. Inaasahan ko na. Ang mga taong tulad ng mga demesa, ang kanilang pinakamalaking takot ay ang kahihiyan. Gagawa sila ng lahat para pagtakpan ng isang bagay na tulad niyan. Kumuha siya ng isang yellow legal pad at isang pluma. Okay, luntian. Ngayon, meron na tayong motibo. Meron na tayong katotohanan. Ang kailangan natin ngayon ay mga sandata. Hindi natin pwedeng isalig ang lahat sa testimonya ng doktor. Kailangan natin silang atakihin sa lahat ng anggulo para hindi na sila makapalag. Ang kanyang boses ay naging matalas at focus. Una, kailangan natin ng court order para makuha ang opisyal na medical records. Ako na ang bahala dyan. Gagamitin ko ang kaso ng kliyente ko bilang dahilan para buksan ang investigasyon sa mga ari-arian ni Lakan. Pangalawa, kailangan nating patunayan na pineke nila ang pirma mo sa mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Meron ka bang anumang papeles na nagpapakita ng iyong tunay na pirma? Naalala ko ang mga lumang kontrata at mga sketch na nilagdaan ko para sa mga dati kong kliyente bago ako ikasal. Itinago ko ang mga iyon sa isang baul sa bahay ng aking mga magulang sa probinsya. "Mayroon," sabi ko. "Magaling," sabi ni Mayumi. "Ipadala mo sa akin ang mga iyon. Ipapasuri natin sa isang handwriting expert. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, kailangan nating patunayan na mayroon silang masamang intensyon. Kailangan nating ipakita na ang lahat ng ito ay isang planadong panloloko." Dito pumasok si Tita Belen. Kinagabihan, nakipagkita ako sa kanya sa isang tahimik na sulok ng isang parke. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng aking nalaman. Ang matandang babae ay umiling-iling lang. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng galit at awa. "Walang hiya talaga sila," sabi niya. "Alam mo ba, Luntian, mula nang umalis ka, si Sariwa ay nag-utos na magpakabit ng mga bagong CCTV sa buong bahay, pati sa kusina at sa labahan. Siguro para bantayan ako." Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isipan. "Tita, yung mga lumang CCTV po, gumagana pa ba?" "Oo, Hija, hindi nila pinansin. Ang alam nila ay sira na ang mga yon." "Tita," sabi ko, ang aking puso ay nagsimulang bumilis. "Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kailangan kong makuha ang recordings ng mga CCTV sa loob ng isang buwan." Bago nila ako pinalayas, lalo na yung nasa hallway malapit sa library kung saan madalas mag-usap si Lakan at ang kanyang ina. Alam kong malaking panganib ang hinihiling ko, ngunit si Tita Belen ay tumingin sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay matatag. "Para sa iyo, Hija, gagawin ko. Ituturing ko na itong bayad sa lahat ng kabutihan na ipinakita mo sa akin." Habang si Tita Belen ay nagtatrabaho mula sa loob, ako naman ay nagsimulang mag-imbestiga mula sa labas. Ibinigay sa akin ni Mayumi ang pangalan ng business partner na niloko ni Lakan. Sa tulong niya, nakuha namin ang mga kopya ng mga bank statement at mga pekeng purchase order na ginamit ni Lakan
para ilabas ang pera sa kumpanya. Bawat dokumento ay isang piraso ng puzzle. At habang binubuo namin ito, isang larawan ng kasakiman at desperasyon ang unti-unting lumilinaw. Ang negosyo ng mga demesa ay hindi lang naghihirap. Ito ay palubog na. Ang pera na ninakaw nila sa akin ay hindi para sa luho. Ito ay para takpan ang kanilang mga pagkakautang. Isang gabi, habang sinusuri namin ni Mayumi ang mga papeles sa kanyang opisina, napansin ko ang isang paulit-ulit na pangalan sa mga bank transfer na ginawa ni Lacan. Renato Suarez. Sino siya? Tanong ko. Tiningnan ni Mayumi ang kanyang mga tala. Isa sa mga supplier nila. Pero ayon sa kliyente ko, masigit pa dyan ang relasyon nila. Palagi silang magkasama sa mga business trip na hindi kasama ang ibang partners. Isang malamig na hinala ang muling gumapang sa akin. Kung si Lacan ay baog at si Sariwa ay buntis. Mayumi, sabi ko, ang aking boses ay halos pabulong. Kailangan nating alamin ang lahat tungkol kay Renato Suarez. Sa tingin ko, siya ang susi sa lahat. Tumingin sa akin si Mayumi. At sa sandaling iyon, alam naming pareho na hindi na lang ito tungkol sa pera o sa pekeng pirma. Ito ay tungkol sa pagbubunyag ng isang kasinungalingan na mas malaki at mas madumi kaysa sa aming inaakala. Ang aming mga sandata ay hindi na lang mga dokumento at testimonya. Ang pinakamalakas naming sandata ay ang katotohanan sa likod ng pagbubuntis ni Sariwa. Si Renato Suarez, ang pangalan ay naging isang obsession. Sa tulong ng isang private investigator na inirekomenda ni Mayumi, nagsimula kaming buuin ang pagkatao niya. Siya ay isang negosyante, may sariling pamilya, isang asawa at 2 anak na nag-aaral sa kolehiyo. Sa labas, mukha siyang isang kagalang-galang na haligi ng komunidad. Ngunit habang mas malalim ang aming paghuhukay, mas maraming dumi ang aming natatagpuan. Nalaman namin na si Renato ay baon sa utang dahil sa pagsusugal. Ang kanyang kumpanya ay malapit ng malugi. Siya ay desperado, isang taong gagawin ang lahat para makahanap ng pera. At ang desperasyon na yon ang naging perpektong kasangkapan para kay Lacan. Samantala, nagtagumpay si Tita Belen. Isang gabi, iniabot niya sa akin ang isang maliit na USB flash drive. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakuha ko na, Hija. Bulong niya. Kinopya ko habang wala sila sa bahay. Muntik na akong mahuli ni Sariwa. Nang gabing iyon, sa seguridad ng aking apartment, isinaksak ko ang USB sa aking laptop. Ang panonood sa mga recording ay parang panonood sa isang multo ng aking nakaraan. Nakita ko ang sarili ko, masaya at walang kamalay-malay, na naglilinis ng bahay, nagdidilig ng halaman, at sa likod ko, nakikita ko ang mga palihim na sulyap, ang mga bulungan, ang mga hawak sa kamay ni Lacan at Sariwa kapag akala nila ay walang nakatingin. Bawat eksena ay isang karayom na tumutusok sa aking puso, ngunit hindi ako nagpatinag. Hinanap ko ang petsa kung kailan ko sila unang narinig na nag-uusap tungkol sa pagtatapos ng lahat. At naroon nga, isang video sa hallway malapit sa library. Si Lacan at Doña Esmeralda. Ang usapan ay malinaw. Pinipilit ni Doña Esmeralda si Lacan na bilisan ang pagpapaari sa akin. Hindi na tayo pwedeng maghintay, Lacan, sabi ng kanyang ina. Malapit nang lumabas ang quarterly report ng kumpanya. Kapag nalaman ng mga investor ang totoo, babagsak tayo. Kailangan natin ng pera mula sa mga ari-arian ni Luntian para takpan ang butas. Pero Mama, paano kung hindi pumayag si Luntian? Sagot ni Lacan. Kaya nga nariyan si Sariwa, sigaw ni Doña Esmeralda. Gamitin mo ang bata sa tiyan niya. Walang babae ang mananatili sa isang bahay kung saan magkakaroon ng anak sa labas ang kanyang asawa. Gamitin mo ang kahihiyan niya laban sa kanya. Ang panlalamig na naramdaman ko ay hindi dahil sa aircon. Ito ang panlalamig ng katotohanan. Hindi ito krimen na dulot ng pag-ibig o pagnanasa.
Ito ay isang malamig, kalkuladong plano na isinagawa para sa pera. Ang pagbubuntis ni Sariwa ay hindi lang isang takip. Ito ang kanilang pangunahing sandata. Ngayon, ang tanging kulang na lang ay ang kumpirmasyon mula mismo kay Renato. Alam namin kung saan siya madalas pumunta. Isang pribadong poker club kung saan niya inilulustay ang perang wala siya. Isang gabi, sinundan namin siya. Naghintay kami ni Mayumi sa loob ng kotse sa labas ng club. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas siyang nag-iisa. Ang kanyang mukha ay gusot sa pagkatalo. Ito na ang aming pagkakataon. Bumaba si Mayumi sa kotse at hinarang siya. Ako ay nanatili sa loob. Ang aking puso ay dumadagundong. Mr. Renato Suarez? Tanong ni Mayumi. Sino ka? Magaspang niyang sagot. Ako si Attorney Mayumi Roches. Kinakatawan ko ang mga taong niloko nila Can de Mesa. At sa tingin ko, isa ka rin sa kanila. Sabi ni Mayumi, inilabas ang ilang dokumento. Ito ang mga bank transfer mula sa account ni Can patungo sa'yo. Maliit na halaga kumpara sa milyones na nakuha niya mula sa peking loan. Ginamit ka niya, Mr. Suarez. Ginamit niya ang iyong desperasyon. Natahimik si Renato. At alam din namin ang tungkol sa bata. Pagpapatuloy ni Mayumi, ang kanyang boses ay bumaba. Mas seryoso. Alam namin na ikaw ang ama. At alam din namin na wala kang balak na suportahan ng ito. Sa katunayan, plano mong umalis ng bansa sa susunod na linggo. Ang pagbabago sa mukha ni Renato ay hindi maitatanggi. Ang pagkagulat, ang takot. Ano ang gusto ninyo? Tanong niya. Simple lang, sabi ni Mayumi. Ang katotohanan, tumestigo ka laban sa mga demesa. Ilahad mo ang buong plano. Kapag ginawa mo yon, titiyakin kong hindi ka madadamay sa kasong isasampa namin. Pero kung tatanggi ka, sisiguraduhin kong malalaman ng asawa mo, ng mga anak mo, at ng buong mundo kung anong klaseng tao ka. Si Renato Suarez ay nasukol. Walang pag-ibig para kay Sariwa. Walang pakialam sa bata. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang sarili. At ang takot na masira ang kanyang reputasyon ang naging pinakamahusay naming alas. Pumayag siya. Pagbalik ni Mayumi sa kotse, pareho kaming napabuntong hininga. Nakuha na natin siya, sabi niya. Hawak na natin ang lahat ng piraso ng puzzle, luntian. Kumpleto na ang ating mga sandata. Umiling ako. Hindi pa, Mayumi. May isang bagay pang kulang. Ano yon? Tumingin ako sa labas ng bintana, sa madilim na kalye. Ang entablado? Sabi ko. Kailangan natin ng perpektong entablado kung saan lahat ng manonood ay naroroon para masaksihan ang kanilang pagbagsak. At sa aking isipan, alam ko na kung saan at kailan ito magaganap. Kailangan ko lang maghintay ng paanyaya. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula noong gabing iyon ng Unos, ang dating Luntian de Mesa na umiiyak sa isang madilim na kwarto ay wala na. Sa kanyang lugar, isinilang si Luntian Althea Vergara, ang pangalan na ibinigay sa akin ng aking mga magulang, isang pangalan na muli kong isinusuot ng may pagmamalaki. Ang aking maliit na design firm, ang Althea Designs, ay unti-unti nang nakikilala. Mula sa maliliit na coffee shop, nakakakuha na ako ngayon ng mga proyekto para sa mga restaurant at mga boutique hotel. Ang aking apartment ay hindi na isang simpleng tulugan. Ito ay naging isang tahanan, isang santuwaryo na puno ng mga halaman, mga aklat, at ng amoy ng bagong gawang kape. Natutunan kong mabuhay ng mag-isa, natutunan kong maging masaya ng mag-isa. Ang sakit ng nakaraan ay hindi tuluyang nawala, ngunit hindi na ito isang bukas na sugat. Ito ay naging isang peklat, isang paalala ng aking katatagan, isang simbolo ng laban na aking pinagdaanan. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aapruba ng mga materyales para sa isang bagong proyekto, isang puting sobre ang dumating sa aking opisina.
Gawa ito sa mamahaling papel at ang aking pangalan ay nakasulat sa eleganteng calligraphy, Miss Luntian Althea Vergara. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, ngunit kilala ko ang selyo na nakatatak sa likod nito, ang monogram ng pamilya de Mesa. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis habang binubuksan ko ito. Sa loob, isang invitation card na may gintong mga letra. You are cordially invited to celebrate with us as we joyfully anticipate the arrival of the newest heir to the De Mesa legacy. A baby shower in honor of Sariwa Reyes and Lacan de Mesa. Nakatitig ako sa paanyaya at isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito na. Ito na ang entabladong hinihintay ko. Isang baby shower, isang selebrasyon ng isang kasinungalingan na gaganapin sa harap ng buong alta sosyedad. Perpekto. Tiningnan ko ang petsa. 2 linggo mula ngayon. Sapat na panahon para ihanda ang lahat. Agad kong tinawagan si Mayumi. Nakuha ko na. Sabi ko sa kanya. Ang paanyaya, tanong niya. Oo, at mas maganda pa kaysa sa inaasahan ko. Isang baby shower. Narinig ko ang pagtawa ni Mayumi sa kabilang linya. Ang mga De Mesa talaga. Kahit kailan, mahilig sa drama. Ito na ang pagkakataon natin, Luntian. Sigurado ka na ba? Handa ka na bang harapin sila? Tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng takot at naguguluhan. Ang kanyang mga mata ay matatag. Ang kanyang tindig ay diretso. 1 taon na akong naghahanda para sa araw na ito, Mayumi. Sagot ko. Handang-handa na ako. Sa sumunod na 2 linggo, ang bawat araw ay isang paghahanda para sa digmaan. Nakipag-ugnayan kami sa korte para makuha ang subpoena para sa medical records ni Lacan at para sa testimonya ni Dr. Kila. Inihanda namin ang mga kopya ng video mula sa CCTV at ang sinumpaang salaysay ni Renato Suarez. Bawat piraso ng ebidensya ay maingat na inayos, inilagay sa mga may etiketang folder, handa ng isalubong sa araw ng pagtutuos. Pero ang pinakamahalagang paghahanda ay ang paghahanda ng aking sarili. 1 araw bago ang party, nagpunta ako sa isang mamahaling salon. Nagpagupit ako ng buhok, isang modernong estilo na nagbigay diin sa aking mukha. Nagpamasahe ako at nagpamanicure. Pagkatapos, bumili ako ng isang damit, isang simpleng itim na sheath dress. Hindi ito magarbo, ngunit elegantese. Isang damit na nagsasabing ako ay isang negosyante, hindi isang biktima. Nang gabing iyon, habang nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang damit, halos hindi ko na makilala ang aking sarili. Ang babaeng nasa harap ko ay kalmado, may kumpiyansa at may isang mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Hindi ako pupunta sa party na yon para maghiganti. Ang paghihiganti ay para sa mga taong nasasaktan pa rin. Pupunta ako doon para sa hustisya, para sa katotohanan, at para sa wakas, isara ang kabanatang matagal nang dapat isinara. Hinawakan ko ang paanyaya sa aking kamay. Ang makinis na papel ay malamig sa aking balat. Bukas ng gabi, babalik ako sa bahay na minsan ay naging akin. Babalik ako hindi bilang ang pinatalsik na asawa, kundi bilang ang tadhana na hindi nila matatakasan. Ang bahay ng mga De Mesa ay naliligo sa liwanag at marangyang musika. Mula sa labas, mukha itong isang perpektong larawan ng kaligayahan at kasaganaan. Ang hardin kung saan ako dati nagtatanim ng mga bulaklak ay napuno ng mga mesang may puting mantel, mga naglalakihang palamuti, at mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Pumarada ako sa di kalayuan at naglakad patungo sa entrada. Ang bawat hakbang sa pamilyar na daanan na yon ay isang pagsubok sa aking determinasyon. Ngunit sa bawat hakbang, hindi ko naramdaman ang sakit, kundi ang isang kakaibang kapayapaan. Ito na ang huling pagkakataon na tatapak ako sa lugar na ito. Pagpasok ko, ang lahat ng usapan ay tila huminto. Ang mga mata
ay napunta sa akin. Nakita ko ang pagtataka, ang tsismis, ang paghuhusga sa kanilang mga mukha. Ang dating Mrs. De Mesa, ang babaeng pinalayas, ay naglakas loob na bumalik. Hinayaan ko silang tumitig. Itinaas ko ang aking ulo at nagpatuloy sa paglakad. Isang magalang ngunit malamig na ngiti ang nakapaskil sa aking labi. Hinanap ng aking mga mata ang mga host ng gabing iyon at naroon sila sa gitna ng lahat. Si Doña Esmeralda, nakasuot ng isang makinang na gown, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Si Lacan, nakatayo sa kanyang tabi, mukhang mas payat at mas pagod kaysa dati, ngunit pilit nang ngumingiti. At si Sariwa, ang sentro ng atensyon. Ang kanyang tiyan ay malaki na at suot niya ang isang puting bestida na nagpapamukha sa kanya na isang inosenteng anghel. Isang anghel na may sungay. Ang una kong nilapitan ay si Doña Esmeralda. Ang kanyang nanangiti ay agad na naglaho nang makita niya ako. Anong ginagawa mo rito? Mahina ngunit mariin niyang tanong. Nakatanggap ako ng paanyaya, Doña Esmeralda. Kalmado kong sagot. Hindi ba't masamang ugali ang hindi pagdalo sa isang selebrasyon, lalo na para sa pamilya? Idiniin ko ang salitang pamilya. Naningkit ang kanyang mga mata. Wala ka ng karapatan dito, luntian. Ganoon po ba? Ngumiti ako. Sa pagkakaalam ko, marami pa akong karapatan na hindi ninyo na ibibigay. Iniwan ko siyang tuliro at naglakad ako palapit kay Lakan. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang isang mabilis na kislap ng pagkataranta bago niya ito itinago sa likod ng isang pilit na ngiti. Luntian, bati niya. Nagagalak akong makita ka. Talaga, Lakan? Tanong ko. Ang aking boses ay malumanay, ngunit may talim. Dahil sa pagkakaalam ko, ang huli nating pag-uusap, sinabi mong ayaw mo nang makita pa ang pagmumukha ko. Hindi siya nakasagot. At pagkatapos, lumapit si Sariwa. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa braso ni Lakan na parang tropeo. Ate Luntian, buti naman at nakarating ka. Sabi niya, ang kanyang boses ay matamis na parang pulot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanghahamon. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Para na rin masaksihan mo ang tunay na kaligayahan ng pamilyang ito. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Tiningnan ko ang kanyang malaking tiyan. Malapit na pala, Sariwa, sabi ko. Sana lang, handa ka na sa lahat ng responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang ina. Isang napakalaking responsibilidad. Sigurado ka bang kaya mo? Ang tanong ko ay nag-iwan ng isang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Iniwan ko silang tatlo at kumuha ako ng isang baso ng champagne. Naglibot ako, binabati ang ilang mga kakilala, mga taong dati tinatawag akong kaibigan, ngunit ngayon ay iniiwasan ang aking tingin. Hindi mahalaga. Hindi ako naroon para sa kanila. Naroon ako para sa tamang oras. Habang nagpapatuloy ang party, naramdaman ko ang pagtaas ng tensyon. Ang bawat ngiti na ibinibigay ko sa mga demesa ay isang babala. Ang bawat kalmadong pag-inom ko ng champagne ay isang pagbibilang. Para kaming mga mananayaw sa isang huling sayaw, gumagalaw sa saliw ng isang musikang kami lang ang nakakarinig. Naghihintay kung sino ang unang bibigay. Dumating ang oras para sa mga talumpati. Tumayo si Doña Esmeralda sa isang maliit na entablado. Hawak ang isang mikropono. Mga kaibigan, pamilya. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Sa gabing ito, nagtitipon tayo para sa isang napaka-espesyal na okasyon. Ang pagdating ng aking pinakahihintay na apo, ang tagapagmana ng pangalan at legasiya ng mga demesa. Nagpalakpakan ng mga tao. Tumingin si Doña Esmeralda kay Lakan at Sariwa nang may pagmamahal. Salamat sa aking anak, si Lakan, at sa napakabuting si Sariwa sa pagbibigay sa akin ng regalong ito.
Isang regalong hindi maibibigay ng lahat. Ang huling pangungusap ay isang patama, at alam kong para sa akin iyon. Tumingin siya sa direksyon ko. Isang ngiting mapang-asar ang nasa kanyang labi. Ito na, ang hudyat. Habang nagpapatuloy siya sa pagsasalita, dahan-dahan akong tumayo mula sa aking kinauupuan. Naramdaman ko ang pagdating ni Mayumi sa aking likuran, kasama ang dalawang unipormadong pulis at si Renato Suarez na nakayuko. Hinintay kong matapos ang palakpakan para kay Doña Esmeralda, at sa sandaling tumahimik ang lahat, nagsimula akong maglakad palapit sa entablado. Bawat hakbang ko ay mabigat at may layunin. Ang lahat ng mata ay muling napunta sa akin. Ang musika ay huminto. Napatigil si Doña Esmeralda sa pagsasalita. Ang kanyang nangiti ay naglaho, napalitan ng pagkalito at galit. Isang napakagandang talumpati, Doña Esmeralda. Sabi ko, ang aking boses ay malinaw at malakas, sapat na para marinig ng lahat. Ngunit bago nating ipagpatuloy ang selebrasyon, mayroon lang akong ilang bagay na gustong linawin tungkol sa pamana at katotohanan. Kinuha ko ang isang remote control mula sa aking maliit na pitaka. Sa likod ng entablado, may isang malaking puting screen na nakahanda para sa isang slideshow ng mga larawan ng mag-asawa. Ngunit hindi mga larawan ang ipapalabas ko. Ang katahimikan sa hardin ay halos masakit sa tainga. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kuliglig at ang tibok ng aking sariling puso. Ang lahat ng mga bisita ay nakatayo na parang mga estatwa. Ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa akin at sa pamilya de Mesa na nasa entablado. Ano ang ibig sabihin nito? Luntian? Galit na tanong ni Doña Esmeralda, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Huwag kang gumawa ng eksena sa party na ito. Hindi ko siya pinansin. Sa halip, ang aking mga mata ay nakatuon kay Lakan. Nakita ko ang pawis na nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Bago po ang lahat, sabi ko, ang aking boses ay nananatiling kalmado. Nais ko lang batiin ang aking dating asawa, si Lakan. Tumingin ako sa kanya. Lakan, binabati kita. Dahil sa loob ng 10 taon ng ating pagsasama, nagawa mong itago ang isang napakalaking sikreto. Isang sikreto na kung saan, kung nalaman ko lang noon, ay sana'y nakapagligtas sa akin mula sa isang dekada ng sakit at pag-aakala na ako ang may problema. Itinaas ko ang remote at pinindot ang isang buton. Ang unang lumabas sa malaking screen ay hindi isang video, kundi isang dokumento. Isang medical record mula sa St. Luke's Medical Center. Ang pangalan ni Lakan de Mesa ay nasa itaas, at sa ibaba, naka-highlight sa kulay pula, ang diagnosis, permanent azoospermia, kawalan ng kakayahang magkaanak, permanente. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang apoy na kumakalat sa tuyong damo. Peke yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay namumutla. Gawa-gawa po ba? Tanong ko. Kung ganoon, bakit hindi natin tanungin si Dr. Isandro Kila? Mula sa gilid, lumitaw si Dr. Kila. Kasama si Mayumi. Ang pagkataranta sa mukha ni Doña Esmeralda ay hindi na maitago. Pinindot ko muli ang remote. Ang sumunod na lumabas ay ang video. Ang video mula sa CCTV sa hallway. Narinig ng lahat ang malinaw na pag-uusap ni Lakan at ng kanyang ina. Ang kanilang plano. Ang paggamit sa bata sa tiyan ni Sariwa para mapaalis ako. Ang kanilang desperasyon na makuha ang aking pera para takpan ang kanilang mga utang. Ang hardin ay napuno ng mga bulalas ng pagkabigla. Ang mga bisita na kanina'y nakangiti at bumabati sa mga demesa, ngayon ay nakatingin sa kanila ng may pagkasuklam. At para naman sa pinakasentro ng selebrasyong ito, sabi ko, ibinaling ang aking tingin kay Sariwa
na ngayon ay nanginginig sa takot. Ang ina ng tagapagmana. Pinindot ko ang remote. Sa huling pagkakataon, isang sinumpaang salaysay ang lumitaw na may larawan at pirma ni Renato Suarez. Isang pag-amin na siya ang tunay na ama ng dinadala ni Sariwa. At isang detalyadong salaysay kung paano siya binayaran ni Lacan para magpanggap. Mister, habang pinupusasan sila, ang flash ng mga kamera mula sa mga cellphone ng mga bisita ay walang tigil. Ang kahihiyan na labis nilang kinatatakutan ay bumabalot na ngayon sa kanila. Mas masahol pa sa anumang selda ng bilangguan. Ito ang kanilang karma. Ito ang kanilang hiya. Dumaan sa tabi ko si Lacan habang iginigiya siya ng mga pulis. Sa huling pagkakataon, nagtama ang aming mga mata. Wala na ang galit sa aking dibdib. Ang naroon na lang ay awa. Awa para sa isang lalaking mayroon na ng lahat, ngunit sinira ang kanyang buhay dahil sa kasakiman at kaduwagan. Tumingin ako sa paligid. Ang perpektong party ay naging isang eksena ng krimen. Ang legasya ng mga demesa ay hindi namatay. Ito ay nagpakamatay sa harap ng lahat. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa kaguluhan, dahan-dahan akong tumalikod. Naglakad ako palayo sa ingay, palayo sa mga sirang buhay at mga durog na pangarap. Ang aking misyon ay tapos na. Paglabas ko ng gate, huminga ako ng malalim. Ang hangin ng gabi ay malinis at sariwa. Naramdaman ko ang pag-angat ng isang mabigat na kadena mula sa aking kaluluwa. Hindi ito ang matamis na lasa ng paghihiganti. Ito ay masigit pa. Ito ang lasa ng hustisya, ang lasa ng kalayaan. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang mabilis na pag-usad ng mga kaganapan. Ang iskandalo ng pamilya de Mesa ay naging laman ng bawat pahayagan at blog ng tsismis. Ang kanilang pagbagsak ay naging isang pampublikong panoorin, isang modernong alamat tungkol sa kasakiman at karma. Ngunit malayo sa ingay ng media, sa tahimik na bulwagan ng korte, ang hustisya ay dahan-dahang gumiling. Dahil sa bigat ng mga ebidensya, ang mga dokumentong pinansyal, ang testimonya ni Dr. Quila, ang video, at ang pag-amin ni Renato, wala nang nagawa ang mga demesa kundi harapin ang kanilang kapalaran. Ang kasal namin ni Lacan ay opisyal. Nang pinawalang bisa, ang lahat ng ari-arian na inilipat sa kanyang pangalan sa pamamagitan ng pamimeke, kasama na ang bahay na minsan kong tinawag na akin, ay ibinalik sa akin ng korte. Si Lacan at Doña Esmeralda ay napatunayang nagkasala. Hinatulan sila ng maraming taong pagkakakulong. Ang kanilang imperyo na itinayo sa panloloko ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Isang hapon, ilang araw pagkatapos ng huling pagdinig, tinawagan ako ni Mayumi. Tapos na luntian, sabi niya. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Inulit ko. Ngunit ang mga salita ay tila walang bigat. Naramdaman ko ang isang pakiramdam ng kaluwagan, ngunit hindi ang lubos na kagalakan na inaasahan ko. Para bang pagkatapos ng isang mahabang bagyo, ang natira na lang ay ang tahimik na paglilinis ng mga kalat. May isa pa, sabi ni Mayumi. Si Sariwa. Nais ka raw niyang makausap. Nag-alinlangan ako. Ano pa ang kailangan naming pag-usapan? Ngunit may bahagi sa akin na gustong malaman, na gustong makita kung ano ang natira sa babaeng minsan kong itinuring na kapatid. Nagkita kami sa isang simpleng kapihan, malayo sa mga lugar na dati naming pinupuntahan. Ang Sariwa na dumating ay ibang-iba sa reyna ng party. Wala na ang mamahaling damit at alahas. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Ang kanyang mga mata ay namamaga. At ang kanyang tiyan ay mas lalo pang lumaki. Naupo siya sa tapat ko, hindi makatingin ng diretsyo. Ate, mahina niyang simula. Patawad. Isang salita na matagal kong hinintay, ngunit ngayon ay tila huli na. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Pagpapatuloy niya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Dahil alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko,
Nagpadala ako sa inggit, sa pagnanais na magkaroon ng buhay na tulad ng sayo. Ginamit nila ako, ate. Ginamit nila ni Tita Esmeralda. At nagpagamit ako. Ikinuwento niya kung paano siya iniwan ni Renato, kung paano siya itinuring na basura ng mga demesa matapos ang eskandalo. Ngayon, nag-iisa siya, walang pera, at malapit ng maging isang ina. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Sabi niya, hinahaplos ang kanyang tiyan, pero lalaki ang anak ko na malayo sa kasinungalingan. Lalaki siya na alam ang katotohanan. Tinitigan ko siya. Ang galit na dati kong nararamdaman ay napalitan ng isang malalim na awa. Isa rin siyang biktima sa sarili niyang paraan. Isang biktima ng sarili niyang kahinaan. Magsimula ka sa pagpapatawad sa sarili mo, sariwa, sabi ko. At itaguyod mo ang anak mo. Iyon ang pinakamahalaga ngayon. Iniwan ko sa mesa ang isang sobre na may lamang pera. Sapat na para tulungan siyang makapagsimula. Hindi dahil sa pinatatawad ko na siya ng lubusan, kundi dahil sa pagpapalaya sa sarili ko. Ayoko nang magdala pa ng anumang bigat na may kaugnayan sa kanila. Pag-alis ko sa kapihan, naramdaman ko ang isang tunay na gaan. Ito na ang huling hibla na nag-uugnay sa akin sa nakaraan. Pinutol ko na ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit isang taon, ang hinaharap ay hindi na isang malabong konsepto, kundi isang bukas na daan. Ang aking kumpanya ay lumalago. Ang aking pangalan ay iginagalang sa industriya. Mayroon akong mga tunay na kaibigan. Mayroon akong kapayapaan. Isang umaga, bumalik ako sa bahay na ibinalik sa akin ng korte, ang bahay ng mga demesa. Tumayo ako sa harap ng gate, tinitingnan ang malaking istruktura na naging saksi sa aking pinakamasasayang at pinakamasasakit na alaala. Hindi ako pumasok. Sa halip, tinawagan ko ang isang real estate agent. Ibebenta ko, sabi ko sa telepono. Hindi ko kailangan ng bahay na yon. Ang mga pader nito ay puno ng mga multo ng nakaraan. Ang tahanan na gusto ko ay isang tahanan na ako mismo ang bubuo. Mula sa pundasyon, puno ng liwanag at pag-asa. Habang papalubog ang araw, nagmaneho ako palayo sa bahay na yon. Sa huling pagkakataon, sa aking rearview mirror, nakita ko ang paglubog ng araw, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Ngunit sa aking harapan, sa kalsadang aking tinatahak, nakita ko ang pagsikat ng buwan. Isang bagong simula, isang bagong umaga na naghihintay. Malaya na ako. Ilang taon na ang lumipas. Ang pangalang Demesa ay unti-unti nang nabura sa alaala ng alta sosyedad, naging isang kwentong babala na ibinubulong sa mga mararangyang pagtitipon. Ngunit malayo sa mga bulungan na yon, sa isang panig ng syudad, isang bagong pangalan ang umusbong, Althea Vergara. Nakatayo ako sa gitna ng isang construction site, suot ang isang puting hard hat. Ang amoy ng sariwang semento at pinutol na kahoy ay musika sa aking pandinig. Ito ang pundasyon ng Bahay Pag-asa, ang unang gusali ng aking foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihan at mga bata na nakaranas ng pang-aabuso. Ang mga ngiti at pasasalamat mula sa mga tinutulungan ko. Iyon ang tunay na yaman, ang tunay na tagumpay. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa akin. Hija, baka gusto mong magkape muna. Lumingon ako at nakita ko si Tita Belen. May dalang isang tray na may 2 tasa ng mainit na kape. Siya na ngayon ang namamahala sa aking bahay, hindi bilang isang kasambahay, kundi bilang isang kapamilya, ang lola na hindi ko kailanman nagkaroon. Umupo kami sa isang bench, pinapanood ang mga trabahador. Nabalitaan mo ba? Mahina niyang tanong, tila nag-aalangan. Hindi na namin madalas pag-usapan ng nakaraan, ngunit alam kong may mga balita pa ring dumarating sa kanya. Umiling lang ako. Nakita daw sila kan sa Quiapo, sabi niya. Marumi ang damit, namamalimos, tila nasira ang isip pagkatapos makalaya. Hindi ako umimik, hinayaan ko lang siyang magpatuloy.
Si Doña Esmeralda naman, nasa isang home for the aged sa Bulacan. Iniwan ng mga natitira niyang kamag-anak. Walang dumadalaw. Siya na lang daw mag-isa. At si Sariwa? Tanong ko. Nasa probinsya kasama ang kanyang anak. Nabubuhay? Pero walang direksyon. Walang nakakaalam kung sino ang ama ng bata doon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Hindi galit, hindi tuwa. Ang naramdaman ko ay isang malalim at nakakapagod na awa. Ang kanilang mga kasalanan ay humabol sa kanila at ang naging hatol ay mas mabigat pa sa anumang sentensya ng korte. Isang buhay na walang kahulugan, puno ng kahihiyan at panghihinayang. Ang pagpapatawad ko ay hindi na kailangan. Ang tadhana na mismo ang nagbigay nito. Matagal na silang naging mga multo na lang sa aking isipan. At ngayon, tuluyan na silang naglaho. Tapos na. Nang gabing iyon, umuwi ako sa aking tahanan. Isang bahay na ako mismo ang nagdisenyo. Hindi ito isang mansyon, ngunit bawat sulok nito ay puno ng liwanag. Ang mga dingding na salamin ay nagpapapasok sa ganda ng hardin sa labas. Ang aking hardin, ang hardin ni Althea. Nagtimpla ako ng tsa at naupo sa beranda. Ang amoy ng mga bulaklak ng sampagwita ay humahalo sa halimuyak ng basang lupa. Dito, sa gitna ng aking mga halaman, sa ilalim ng ningning ng mga bituin, naramdaman ko ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera o ibigay ng sinumang tao. Ito ang kapayapaan na nagmumula sa pagiging buo. Hindi ako nag-asawang muli. Ang pag-ibig ay hindi na isang pangangailangan, kundi isang pagpipilian na hindi ko pa pinipili. Ang aking kaligayahan ay hindi nakasabit sa presensya ng isang lalaki. Ang aking kaligayahan ay nasa bawat bagong proyekto na aking tinatapos, sa bawat babaeng aking natutulungan, sa bawat umaga, nagigising ako sa isang tahanan na ako mismo ang nagtayo. Kinabukasan, maaga akong nagising. Lumabas ako sa hardin, may dalang isang tasa ng mainit na kape. Pinanood ko ang dahan-dahang pagsikat ng araw. Ang mga unang sinag nito ay nagbibigay kulay sa kalangitan. Hinaplos ng sinag ng araw ang aking mukha. Ipinikit ko ang aking mga mata at ngumiti. Sa aking hardin, sa ilalim ng bagong umaga, si Althea Vergara ay busi